A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Ikaw ba ay nagtatanong kung bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Ang sagot ay di mo matugon, pagkat ang puso sa iba nakatuon. Gusto ko sanang ipaalam ang sagot sa katanungan. Pag-ibig ang aking dahilan, kung kaya't ang buhay sa Kanya'y nilaan. Siyang aking pagsisilbihan, kahit na kapalit nito'y kamatayan. Walang ibang tanging paglilingkuran, kundi ang aking Diyos ngayon, bukas, magpakailanman. Ikaw ba ay nangangamba sa problema na iyong dinadala, at ikaw ay hinihilanan papalayo na maglingkod sa ating Ama? Huwag mo sanang kakalimutan na di niya tayo iiwan. Maglingkod ng may kasiyahan, kahit na pagsubok sa ating dumaan. Karangalan at kayamanan sa mundong ito ay di ko kailangan. Walang ibang tanging paglilingkuran, kundi ang aking Diyos ngayon, bukas, magpakailanman. Pag-ibig ang aking dahilan, kung kaya't ang buhay sa Kanya'y nilaan. Siyang aking pagsisilbihan, kahit na kapalit nito'y kamatayan. Walang ibang tanging paglilingkuran, kundi ang aking Diyos ngayon, bukas, pagkailanman. Magpakailanman.
Let's stand and read our text sa hapong ito, isang pagpapatuloy ng sinimulan natin na mensahe kaninang umaga. Ang ating talata ay masusumpungan sa 1 Peter chapter 3 and verses 8 and 9. Ang pamagat ng ating mensahe ay The Way to be a Blessing, ang kaparaanan upang maging pagpapala. In 1 Peter chapter 3 verses 8 and 9, Peter writes, "Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous, not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise, blessing. Knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing." Again, ang title po ng ating mensahe ay The Way to be a Blessing. Now, a few weeks back, ay pinag-uusapan natin how we have been blessed. Ang sabi, blessed, hence a blessing. Kung baga, ito'y segue doon. Isang pagpapaliwanag upang lahat po tayo, knowing that we've been blessed, we also should know how to be a blessing. Heavenly Father, thank you, dear God, that we can come together and look into your truth. And let your truth, Lord, by your Spirit, speak to us. Bless each one, dear God, in Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. I look back at the song that the choir sang. Can you post that lyrics there? Ang sabi ng awit na ito, siguro namin natin. Kasi just a while ago, I was talking with some people because there are some situations that come upon us na hindi po natin inaasahan. Ang palagi ko nga sinasabi, we can never choose our circumstances in life. Hindi natin pwedeng piliin kung ano ang dadako sa ating buhay. But surely, we can choose how to respond to circumstances. Okay? Dapat alam natin, meron tayong kamalayan, meron tayong equipping mula sa mundo kung paano tayo magre-responde sa mga dumarating sa ating buhay. Look at what this song says. Though the road ahead may be uncertain. Totoo ba yun? It is true. Though the path we travel be unknown. Totoo rin yan. But then, however na ganun ang ating sitwasyon, our God has given us an assurance. And with that assurance, ang sabi, we can have peace, we can have joy. Ano man ang dumadako sa ating buhay. What do you think? Should this be true in our lives? Sa second verse, ang sabi ng awit na ito, put the second verse. Even when I cannot see tomorrow. Sana kung pwede nga lang, Pero even as we cannot see tomorrow, His Word is like a lamp unto my feet. This. Kaya hindi po tayo kinakailangan sumangguni sa mga fortune teller. Hindi tayo kinakailangan sumangguni sa mga marunong, Anong tawag dyan? Sa mga pungsoy, mga experts. No. Okay? Why? Because we have the word of truth. And when the laughter turns to sorrow, naku mga kapatid, nangyayari yan. In His embrace, we find His grace when we are weak. That's a good lyrics. Amen? Kaya, hindi man natin makontrol sa buhay natin ang lahat ng dumadako.
Ano mang klaseng problema yan, ano mang klaseng kabigatan, but surely, mayroon tayong bagay na tinatayuan, na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, na nagbibigay sa atin ng alaala, na nagbibigay sa atin ng gabay, at nagbibigay sa atin ng tamang pagtugon. Correct? Now, I hope that's not just a song, but that's truth according to this word of truth. Kanyang umaga, binanggit ko yung pinag-usapan namin ni Brother Ben Luzon. Ang sabi niya, I have no problem. Okay? Sapagkat ang sabi ng Bible, no? All things work together for good to them that love God. Now, kaninang umaga ay natapos po tayo na umpisahan na natin yung mensaheng The Way to be a Blessing. At kaninang umaga ay pinag-usapan natin ang nilalaman ng Romans chapter 8. Ano po? At doon sa verse 1 ang sabi, wala nang kapahamakan sa lahat ng nakay Kristo na lumalakad sa Espiritu, who walk not after the flesh. Okay? Ang ibig sabihin nito, tanging ang lahat ng nakay Kristo lamang ang makalalakad sa Espiritu. Okay? Ang wala kay Kristo ay hindi makalalakad sa Espiritu. Anong ibig sabihin ng makalalakad ka sa Espiritu? Aba yung makalalakad ka na may tamang responde sa mga bagay-bagay sa paligid mo. Okay? Yun ang ibig sabihin yan. Kaya napakalaking pakinabang at napakalaking advantage ng nakay Kristo Jesus. Because we can walk after the Spirit. Now, sasabihin ko po sa ating lahat, hindi karaka-raka na kapag tayo'y pinanganak sa Espiritu, nakalalakad na tayo. Kahit na sinong bata, pag pinanganak, hindi pa nakakalakad yan. Okay? Pero dahil tayo na kay Kristo, siguradong makalalakad tayo. At tayo ang makalalakad sa Espiritu sapagkat nasa Espiritu po tayo. Yun ang ibig sabihin yan. Kaya, sa pamamagitan ng ating pagkain ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng nourishment, yung spiritual nutrition na mayroon tayo, abay, natututo tayong lumakad. Lumalaki tayo. Okay? At nagmamature tayo. You see? At nasa atin ang lahat ng maaaring tamang pagresponde sa anumang bagay sa mundong ito. At hindi lang yan. Natapos tayo kaninang umaga doon sa verse 11. Ano yung nakalagay dito? If the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you. Ang lahat ng kinaroroonan ni Kristo ay kinaroroonan ng Kanyang Espiritu. Okay? At ito ang ating nourishment. At pag kumakain tayo, mga kapatid, ang Espiritu ay kumikilos sa atin, tinuturuan tayo. Okay? Para bang kung paano ang ating mga organs, ay kumikilos kapag tayo kumakain at lumalaki tayo. Okay? Ganon din. Now, ang sabi, if the Spirit of Him, of Christ, that raised up Jesus from the dead dwell in you, siya na nagbangon kay Kristo, He that raised up Christ from the dead, look at this, shall also quicken. Anong ibig sabihin ng quicken? Make alive. Okay? The Spirit that dwells in us, at kumakain tayo ng nourishment, He shall quicken our mortal bodies. Ito, mortal bodies, mga kapatid. Itong laman na ating ikinikilos sa mundong ito. Ibig sabihin this will be made alive. Okay? In order that, anuman ang hinaharap natin sa mundong ito, kahit itong lupang katawan na ito,
ay magkakaroon ng tamang pagresponde. Okay? Sapagkat mga kapatid, hindi po itong mortal body ang pupunta ng glory. We cannot go to glory in this mortal body. Itong mortal body na ito, ibinubuhay natin dito. At wag nating iisipin na ang buhay Kristiyano ay pang-spiritual lang. Ang buhay Kristiyano ay natatranslate yan sa ating actual at physical at practical na pagkilos. Amen? Ayan o. He shall quicken our mortal bodies by His Spirit that dwell in you. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. Sapagkat walang tutunguhan ang pamumuhay at pag-yield sa flesh, kinakailangan through the Spirit. And we cannot live through the Spirit outside these words. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Okay? Now, but if ye through the Spirit, along with that in His Word, do mortify the deeds of the body according to its fleshly desires. Ang sabi, kung imo-mortify yan, ye shall live. Okay? Anong ibig sabihin ng mortify? Ha? Ano? To kill. Yun ang sinasabi. Okay? But we will slowly, we will get to that. At ang sinasabi, sapagkat for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Now, mga kapatid, synonymous yun lumalabas. Hindi maaari na ikay na kay Kristo na hindi ka maaaring kausapin at pangunahan ng Espiritu sang-ayon sa Kanyang salita. Ang sistema ay ito. Tayo, kahit tayo mananampalataya at nasa Espiritu tayo, at tayo'y makakalakad sa Espiritu, masyadong malakas ang ating lumang katawan. Okay? Bakit po? Sapagkat ito ang ating kinalakihan. Dito nasanay ang ating lupang katawan. Tama ba? Malaking bagay yon. Sapagkat mahirap alisin sa isang tao ang isang bagay na nakagisnan na. Tama ba, Brother Tony? Oo. Mahirap alisin yan. Kapag sa iyong paglaki, ang palagi mong naririnig, no, at nababanggit alae. Abay, kahit tumira ka na sa Amerikang matagal, alae pa rin, Tony. Ala, ay Batanggenyo ako, di maaalis yan. Di ba? No? Nung napunta kami ng Santo Tomas, Batangas na are! Batangas na are! Lumabas yung pagka-Batanggenyo ni Brother Tony, biglang nagbago Di ba? Ganon tayo sa pananalita. Correct? Tayong mga mahilig kumain ng unlimited rice, sinasabi ko sa inyo. Pumunta ka sa Amerika, nakakaisang linggo pa lang, naghahanap ka na ng unlimited rice. Sinasabi ko sa inyo yan. Kayong mga nasanay kumain ng, maalat, daing, sinasabi ko sa inyo, tuyo, ang bihira. Hahanap-hanapin nyo yan. Di ba? Tama ba ako? Sapagkat yan ang hatak ng ating nakagisnan. Yung impluensya sa mundong ito. Okay? Ang sasabihin pa sa iyo yan tradisyon. Ang hirap alisin yan kahit ikay Kristiyano na. Di ba? Kahit na kay Kristo na, magtatanong pa Pastor, tama po ba ito? Di ba? Pastor, kailangan ba ginagawa ko pa ito? Talagang mahirap The pull, yung hatak ng laman, kahit tayo'y Kristiyano na, napakahirap baliin.
Lalo na kapag tayo'y dumadaan sa mga challenges, sa mga kabigatan. Kasi, nahahawa tayo sa kung paano ang mundo ay nagre-responde. Kaninang umaga, sinabi ko, no? Bumabalik at bumabalik yung mga nakaraan na. Correct? Kaya ganun din ang sinabi ni Apostle Paul. Sabi niya dito I know sa verse 18 that in my flesh walang nananahan na mabuting bagay. To will is present with me. No? But how to perform that which is good, I find not. Kaya mga kapatid, do we actually know the way to be a blessing? Do we? We do not. Okay? Hindi po default sa atin yun. Hindi, nung tumagal kay Kristo, alam mo na paano maging blessing. You still would want to be more blessed than to be a blessing. Yan ang ating default. Ang sinasabi ni Paul, for the good that I would, I do not. Alam ko mabuti ang dapat kong gawin, pero hindi ko ginagawa. I do not. But the evil which I would not, that I do. Magulo, di ba? Amen? Palagay ko kahit si Dr. Mark, alam naman ng mga pasyente niya kung ano ang hindi dapat gawin. Tama ba, Mark? Oo. Pero kahit yung magsipilyo, tuturuan ka magsipilyo. Tama, pero pag nagmamadali, yun na yun. O, hindi na, tama, ano? Di ba? Di ba, Dada, ganun. Asan si Dada? O, ganun Tuturuan ka magsipilyo. Nakita mo ba yung picture doon sa, sa Mindoro, ang ganda ng ngipin nila, Oo. Tinuturuan. Oo. Sabi nga nung aking dentista, sabi, Bishop. Di ba, may sipilyo? Oo. Nakikita mo ba yung likod ng sipilyo? Anong likod? Oo, mayroon ng likod ng sipilyo. Para sa dila yun. Sisipilyohin ang dila. Ganon. Nakakaano kaya yun, di ba? Gaganon ka Ba'y gagawin niyo? Oo. Ganon. O, sige. Ginagawa niyo ba yan? Hindi niyo ginagawa yun Ganon din yun. Oh, the thing that I would, I do not. Okay. Now, if I do that I would not, bilang lumalakad sa Espiritu, hindi na ako yun. Sabi ni Paul, itong laman ko. At dito ay nasumpungan ko ang sabi ni Paul, na mayroon palang batas sa aking katawan. That when I would do good, evil is present with me. Totoo ba ito? Ha? Nasa loob talaga natin. Oh. For I delight in the law of God after the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind. Kasi nga, ang sabi ni Paul, we now have the law of Christ, the mind of Christ. Correct? Pero hindi And what it does is it brings me into captivity to the law of sin, which is in my members. Yung pita na meron ang laman na ito. Lahat ng senses natin ay toward satisfaction of the lusts that we have in our flesh. Kaya ang sabi ni Paul, "O wretched man that I am." Oh, di ba? Ang hirap Tagalogin ito, yung "O wretched man that I am." Ako'y aba. Mira. Aba. Aba ako. Ayun ba yun? Oh. Anyway, who shall deliver me from the body of this death? You know, itong lupang katawan na ito, mababago lamang ito pagbalik ng Panginoon. Okay? This will actually be changed into an incorruptible body. But that is when the Lord will come. However, habang hindi
dumarating pa ang Panginoon, magtitiis tayo na sa ating katawan na ito, palaging may nagtitikisan. Warring. Okay? Pero ang sabi ni Paul, I thank God through Jesus Christ with the mind, that is, with the renewed mind. Okay? I myself serve the law of God. But with the flesh, I serve the law of sin. Kaya mga kapatid, we need to know the way to be a blessing. Naintindihan niyo na kung bakit ganito ang mensahe natin? Palagi yan. So, ito ang dahilan kung bakit kinakailangan meron tayong renewing of our minds. Now, ang number one po rito mga kapatid, ang renewing ng ating kaisipan ay actually renewing din ng Espiritu sa atin. Pero nagsimula na yan nang tayo tumanggap kay Kristo sapagkat naging nasa Espiritu na tayo. Amen? At dahil tayo nasa Espiritu na, mayroon tayong maaaring paglakad sa Espiritu. Okay? So, kinakailangan ng renewing. Pagkilos, pagkausap, pagtuturo, paggabay ng Espiritu sa ating buhay. Okay? Kung kaya nga, the renewing of the Holy Ghost. Pero paano ba na ang banal na Espiritu ay kumikilos ng renewing sa atin? Okay? Ibig sabihin meron tayong bagong simulain. Okay? Ito ang sabi ng Panginoon. It is the Spirit that makes alive. Itong quickeneth, it means make alive. Okay? Ibinubuhay. The flesh profiteth nothing. At ang sabi niya, ang Panginoon mismo, the words that I speak unto you. Sinabi niya sa mga apostles. Itong tinuturo ko sa inyo na inyong isusulat. Okay? Sa inyong pagsulat, dadako sa ating panahon ngayon. Tama ba? Okay. So meron tayo ng mismong Word of God. We have the Word of truth that the Lord Jesus Christ spoke to the apostles and they wrote it. Amen? At ang sabi, they are spirit and they are life. Ibig sabihin, if so that the Spirit quickens, He quickens and makes alive through the word of truth. Maliwanag. We cannot be made alive by anything in this world. We can only be made alive by the word of truth. Because this word of truth is how the Spirit quickens. And it is how we are made alive. Ayan, they are spirit and they are life. Ang liwanag, hindi ba? So, ibig sabihin, hindi natin maaaring maalis sa ating upbringing, sa ating pagiging blessing, ang salita ng Diyos. Okay? Gaano ba, mga kapatid, kadakila ang pag-make alive ng Espiritu? Ha? Gaano kadakila? This is how the Spirit is so great in His making alive. Look at what Peter says. For Christ Himself also hath suffered once for our sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh. And this refers to Christ Himself. Pero anong sabi? That He Himself was quickened by the Spirit. Can you imagine that? Of course, in the Lord Jesus Christ is the fullness of the Spirit. Kaya wala tayong problema dun. But Peter had to say this for us to understand the greatest, how great
the quickening power of the Spirit is through His Word. The Spirit is great in His ministry. Okay? Pero His greatness is seen on how this word of truth makes us alive. You see? Alam niyo po, let us understand it this way. Ang ating pagiging buhay sa Espiritu ay lagpas pa. No? Lagpas-lagpas. Walang sukat, mga kapatid, compared sa lahat ng bagay sa mundong ito. Pag pag-uusapan natin ang katuwiran na nasa Espiritu ay lagpas-lagpas pa sa katuwiran na tinuturo ng mundong ito. Nakikinig ba kayo? Kaya, kung ang batas ni Kristo ay nasa atin, hindi natin problema ang batas ng tao. Naintindihan niyo ba? Ha? Kung ang batas ni Kristo ay nasa atin, higit ang impact niyan sa buhay natin. No? Kaysa pag-aralan natin ang batas ng tao. Yun ay dakila. At lalo na, if we be yielded to the Spirit and we are led by the Spirit. You see? Napakagandang pag-aralan yan. The law of the Spirit of life in Christ hath made me free from the law of sin and death. That is how powerful the law of the Spirit in His Word is. Kaya mga kapatid, huwag nating tatawaran ang ating pagkain ng salita ng katotohanan. Amen ba? Every time the Word of God is preached, kahit malayo kayo, okay? Kahit nasa Italy kayo, anumang dako yan. Okay? At itong ginagawa natin, na hindi tayo tumitigil, no, sa pagpapahayag sa pamamagitan ng online. Did you know that? Kahit tapos na yung pandemya, ginagawa pa rin natin. Amen? In fact, pinaiigting pa nga natin Inaayos natin ang gusto para maliwanag lahat. Akala nyo ba ginagawa natin to na nasa online tayo para sumikat tayo? No. Ginagawa natin ito sapagkat ang mga tao ay kinakailangang kumain ng salita ng Diyos. So that they may be made alive. So that they might know Christ. Hindi na lang ginagawa para ang tayo maligtas. Okay? No. Upang ang tao ay lumago at mag-mature at ma-perfect. And in our being perfect, we may do the work of God. And we might be edifying to one another. Amen? Now, by the residence and leading of the Spirit in us, the entrance of the law. No? Ba't naging dalawa ang the? Kasi alam nyo, kaninang umaga, nung ginagawa ko ito, pambira. Anyway, the entrance of the law of His Word in us, we are continuously, progressively freed from the law of sin. Mga kapatid, baliktad yung paniwala ng iba. Kasi mayroong mga naniniwala na habang ikay lumalago bilang mananampalataya, okay lang magkasala. Kasi nagmamature. Baliktad, ano? Hindi po totoo yun. Habang tayo nagmamature, kinakailangan, mas tayo ay nagkakaroon ng freedom sa hatak ng laman at sa hatak ng kasalanan. Amen? At nagkakaroon tayo ng tamang pagtugon sa mga bagay-bagay. You see? Naintindihan ko na may mga kapatiran tayo na kapag humaharap sa maraming challenge sa buhay, Pastor, anong gagawin namin? A practical question. Diba? Kanina, yung tanong na yan ay itanong sa akin, anong gagawin namin? Paano na, Pastor? Diba? Paano na?
Inulit ko yung sinabi ko. Sabi ko, hindi natin mapipili kung ano ang darating sa ating buhay. Pero, mapipili natin kung paano tayo magre-responde sa bawat pagharap natin, sa bawat circumstances. At tinuturo yan ng banal na kasulatan. Anong sagot? O kaya, pastor, ipaalam mo sa amin. It's good. Paano kung wala na ako? Di ba? Mga kapatid, 22 years from now, kapag matapos na yung kontrata doon sa, ilang taon na ako niyan ulit, Tik? 87. Paano na yan? Di ba? Paano na? Kaya ang sabi ko sa mga men natin, kailangan itong mga batang ito, matuto na. 22 years from now, ilang taon na si Zep? 32. Abay, pambihira. 30. Abay, maaasahan na dapat natin to. Si Miyo, ilang taon na? 22 years from now. 31. Abay, meron na tayo mga bagong mga leaders dapat niyan. Tama ba? Si Yuan, ilang taon? Pag plus 22, ilang taon na? Ha? 28? Abay, kailangan. Matayog na yan. Hindi ba? Sino pa? Ikaw, CJ, ilang taon ko na? Hindi, wag na lang. Abay, paano na lang yan? Kailangan meron tayong mga maiiwan dito, mga kapatid. O kaya meron tayong i-raise. Who will know how to be a blessing? Again, the natural man, walang pagkilala dito. Yung wala kay Kristo, wala. Hindi naman kayo natural man eh. Tama? Sapagkat nasa Espiritu tayo eh. Amen? Kaya ito, pwedeng i-preach. Hindi ko ito i-preach sa mga unsaved. I'm not preaching to the unsaved at this time. I'm preaching to those who are in Christ. You see? So, he that is spiritual judgeth all things. Ibig sabihin, ang spiritual na tao, alam niya ang dapat niyang pagkilos at pagresponde sa lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin ito na judger ka. Bully ka. No, hindi ibig sabihin yan. Ibig sabihin, meron tayong tamang pagharap sa bawat sandali. Amen? Sapagkat yun nga eh. Sa mga desisyon sa buhay, kahit sa politika, sa business, meron tayong dapat na tamang pananaw. Why? Because we have the mind of Christ. I already mentioned this. Okay? Now, ituloy natin. Now, we are not simply forgiven. Kundi, ang katwiran ni Kristo ay ipinutong sa atin. Ipinutong. Yun ang imputed. No? Hindi ipinatong, ipinutong. Okay? Akala kasi natin, mga kapatid, yung righteousness ay basta tinakpan lang tayo, yun na yun, and we can do anything. Hindi po. No. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Ito ay ang righteousness of God which is by faith of Jesus Christ upon all and upon all that believe. Walang tinatangi. Lahat ay nasa lahat. Okay? Kaya mga kapatid, ang katwiran ni Kristo, nasaan yung katwiran ni Kristo? Nandito. At nasa Espiritu na nagpapaintindi sa atin. Okay? Kaya ito ang sinabi ni Paul. Kaya kayo mga mananampalataya, kayo'y na kay Kristo. At dahil si Kristo ay nasa inyo, siya, si Kristo, ang ating naging karunungan. Siya ang ating naging katwiran. Siya ang ating naging sanctification. Okay? At siya ang ating naging redemption. Kaya, ang bottom line nito, ang luwalhati ay hindi sa atin, kundi nasa Kanya.
So, yaman din lamang na meron tayo lahat kay Kristo niyan. Anong kinakailangan natin gawin? If we are to know the way to be a blessing. Consider this. We need to reckon ourselves dead and freed from the law of sin. Okay? Freed. Reckon. Ang ibig sabihin ng salitang reckon. Ang ibig sabihin niyan ay ikonsidera natin. Tama ba? We should consider ourselves. Okay? Anong i-consider natin? Tayo. Dead and freed from the law of sin. Kaya nga ito mga kapatid, standing fast, serving God as free. If we do not consider ourselves to have been freed, we cannot stand fast and we cannot serve God. We need to consider that in Christ we have been freed. But it's not just that in Christ we have been made free, but we should consider it ourselves. Okay? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Ang baptism natin, mga kapatid, by which tayo ay naging mga Baptist, hindi mga mananampalataya. Sapagkat nung tayo naging mananampalataya, yan ay dumako sa atin dahil tinanggap natin si Kristo. Tama? Pero nung tayo nabautismuhan, tayo naging Baptist. Ibig sabihin, when we were baptized, we actually made public that indeed, as a testimony, we have been baptized with Christ. Okay? Therefore, by baptism, we are buried with Him by baptism into death. That like as Christ was raised from the dead, even so we also should walk in the newness of life. Ibig sabihin, mga kapatid, with the consideration that we should be dead. Wala nang pagtugon. No? There is also a consideration to the positive, to walk in the newness of life or to walk in the Spirit. Mga kapatid, ang paglakad ay isang intentional na bagay. Dinidetermina mo yan. Tama? Ha? Yung batang nag-aaral lumakad, ilalakad niya yan. Kahit sa kuna. Alam niyo ba yung mga bata? Kayo ba sinong nag-anak? Kayo mga nanay, alam niyo yan. Right? Kaya nga maganda may kuna yung bata. Ano bang English ng kuna? Ha? Crib. Yan lang pala. Akala ko malalim. Crib lang pala. Di ba yung mga bata, yung mga nag-aaral, palaging tumatayo? Okay? At maganda yun, mga kapatid. Naalala niyo ba yung walker sa mga bata? Naalala ko yung mga sila Reza, sila Rhea, si Rina, may walker sila, yung ratan, no? Yung bilog. Yun, para siyempre. Abay, pag naalala ko nung lumang building pa, no? Nilalagyan ng walker si Rhea. Kung saan-saan napupunta sa building You know? Pag pinabayaan mo, si Rhea pa naman, nako, masigasig maglakad yung batang yan. Si Rina, ganun din, kahit saan naglalakad. Ngayon, wala rito, naglakad kung saan. Oo. Pero, it is intentional. Hindi ka pwedeng matutong maglakad kung hindi ka magiging intentional at determinadong tumayo't maglakad. Tama ba? Ha? Alala niyo ba nung ako'y napunit yung aking litid dito? Alala niyo yan? Tapos sabi sa akin, alam mo Bishop, kinakailangan po kayo operahan. Anong operahan? Lalagyan tayo ng tornilyo rito. Wow, huwag niyong gagawin yan. Ang tornilyo. Anong pwedeng pang iba? Ay dadaan ka sa therapy pero matagal yan.
Tinakot pa ako matagal. Hindi bale, basta ayoko may tornilyo. Kaya alam nyo nagte-therapy ako doon sa St. Luke's inilalakad to. Lakad nyo lang yung daliri nyo ganyan. Hanggang sa, yung sa dingding. Ginagawa niyo ba yan? Sino bang therapist dito? Ha? Sabi, ilakad niyo po yung daliri ninyo. Ilalakad ko ang daliri ko. Saan? Doon sa wall. Itutok nyo ganyan. Ilakad nyo ganyan. Hanggang yung masakit kinakailangan talagang tiisin nyo yung sakit. O sige, ganyan. Hanggang nakaganyan na. O yan, okay. Okay na. Ganon. Intentional yan, mga kapatid. Ibig sabihin, by our baptism, we publicly showed to the world that we are determined to walk in the newness of life. Amen? Hindi pwedeng walang kapalit If you reckon yourself to have been freed, from sin, you have also to reckon and to consider and to determine that you need to walk in the newness of life. Kapag hindi ginawa yan, wala mangyayari. Passive ang buhay natin. Amen? Anong sabi ni Paul? For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. You see? Kaya nga there should be an intentional desire. There should be a deep determination that henceforth we should not serve sin. Yan ang ibig sabihin yan. Para saan pa? That we have been freed from sin if we cannot be intentional to live for Him. Sayang. Tama ba? Lumaya ka na rin lang sa kulungan, maging productive ka na. Correct? Otherwise, productive, babalik ka sa kulungan. Sasabi, sa kulungan na lang ako, wala akong magawa sa labas Tama ba yun, Dick? Oo. Mangyayari yan. If we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. You see? So likewise, reckon ye yourselves to be dead indeed unto sin. But look at this. But alive unto God through Jesus Christ, our Lord. So, ganun dapat. And do not yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God, and those that are alive from the dead, and your members as instruments unto unrighteousness. Yaman din lamang na meron ka ng pagkonsidera na ikaw'y pinalaya na sa kasalanan, maging malaya ka sa paglilingkod. That is how to be a blessing. Amen? Kapag hindi mo tinignan yan sa ganitong pag-aaral at sa ganitong katotohanan, mga kapatid, wala ang pupuntahan natin lukewarmity. Kaya sira-sira whatever will be, will be. Amen? Kaya hanggat mayroon tayo ng Espiritu, hanggat mayroon tayo nito, mga kapatid, alam niyo ako kanina, nagising ako, late na. Nagising lang ako nung inuga mo ba ako? Sinampahan lang ako ng kamay, nagising. Pagtingin ko sa bintana, may ilaw na. Naku, anong gagawin ko nito? Mag-aalasing ko na. Saka lang binuksan ko yung kwarto, yung studio, binuksan ko yung laptop ko. Alam ko naman yung ipipreach ko Yun ang nga lang ang maganda. Pero yung magsimula ka, Moses, ang hirap. Ang hirap magsimula. Yung nakatingin ka lang na ganyan Pero wala Saan ako magsisimula? Bakit ganito? Parang ang hirap hatakin ng katawan ko. Chinek ko yung sugar ko, 84. Kaya naman pala Binuksan ko yung refrigerator, uminom ako ng pineapple juice. Sumobra naman.
Hindi na ako mapigilan. Ayun, nagsimula na ako. Mamaya sabi niya, alin na, kumain na tayo, nandiyan na. Hindi pa ako tumitigil eh. Okay. Pero you know what? In our being intentional, hindi tayo, lahat ng problema, bakit ba ako hindi makapaglingkod sa Panginoon? Inaalam natin eh. Ganun ba kayo? Bakit hindi ko masimulan to? Bakit? Anong diferensya ko? Kaya kinuha ko yung pansukat ng aking sugar eh. 80, ay kaya naman pala eh. Wala, ang hirap talagang hatakin. Mga kapatid, minsan ganyan dapat tayo. Wala akong gana eh. O sige, mo, antayin na lang tayo hanggang magkakana ka. Hindi ka you will waste yourself. Naintindihan niyo ba? Pag malakas na ako. Hindi ka nga nagpapalakas eh. Do you understand? Minsan, dapat gisingin natin yung ating sarili. May dahilan kung bakit yung hatak na hindi maglingkod sa Panginoon palaging present sa atin. Anong dahilan? Facebook ka ng Facebook eh. Wala ka naman mapapala dyan eh. Tigilan mo. Amen. Hindi, pastor, di ako nag-i-Instagram ka naman. Tsaka nag-TikTok ka. Ano mapapala mo dyan? Amen? Nakakita nyo na. Hindi ko maintindihan, ba't wala akong interest, pastor eh. Ikaw kasi, hindi mo ko binibis. Pinatuwiran mo pa ako. Netflix na ng Netflix eh. Tama? Kausap mo ng kausap sa isang tao na wala naman talagang spiritual na pakinabang. Ganyan mga kapatid, kaya hinahatak tayo. Minsan talaga pinag-aaralan ko, bakit ba? Amen? May mga bagay-bagay sa buhay natin na gusto mo nang gawin, pero talaga pag dumarating, yung bang bagay na naiiwan mo yung susi sa loob ng sasakyan na hindi mo mabuksan, hindi mo maintindihan ba't nangyayari yan eh. No? Meron ka pa namang gagawin, ikaw speaker, naghanda ka na, tapos hindi mo mabuksan yung sasakyan mo dahil, pambihira naman, nanghiram ka ng ibang sasakyan. Naubos naman yung baterya. Ano ba ito talaga, Panginoon? Hindi ko. Okay. Hindi ko sinasabi yan, Moses, kung sino. Pero mga kapatid, ganyan talaga yan. Di ba? Alamin natin, there are reasons. Pero one of the things we should realize is this. It is simply because we're doing the work of God. Kung hindi naman natin ginagawa ang gawain ng Panginoon, pakikialaman ba tayo ng dyablo? Ha? Sabi nga ng Bible kung wala kang chastisement at wala kang ng Panginoon, pamamalo, you are a bastard and you're not a son. But if you're a son, talagang meron ganyan. Naintindihan niyo sinasabi ko? Minsan, hindi natin iniisip to from this point of view. Mga kapatid, come on, this is reality. Akala niyo ba, si Satan, parang figment of imagination. Nood ka ng Wanda Wanda ba tawag doon? Ano ba yun? Yung Wakanda. Ano akala mo kay Satanas, Wakanda? Nood ka ng nood, akala mo reality yun. Di ba? Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are, to whom ye obey. Mga kapatid, hindi lang yung pag-yield. Hindi lang yung bumigay ka, nagiging servant ka nila. Tama ba? Pastor, Kristiyano ko Kahit tawagin mo pa akong Panginoon. Natatawa na ako sa... Panginoon. Teka muna, pastor lang. Sinisisi si Gabi. Si Pastor Jedel kasi, nagsimula yan. To whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are. Kung kanino kayo sumusunod, kahit Kristiyano ka, sapagkat ito
kinakausap ni Paul, yung mga mananampalataya na. Whether of sin unto death, or of obedience unto wrath. But God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart. Yun ang gusto natin. You know what? Ang isang kailangan natin for us to know the way to be a blessing is to know how to obey from the heart. Hindi obey lang. That form of doctrine which was delivered, being then made free from sin, because ye have obeyed from the heart, ye became the servants of righteousness. You know, kung ano ang impact that there would be obedience from the heart? Ha? Pag meron kang obedience from the heart, hindi mo na kinakailangan ng utos. Kasi galing na rito. Tama? Hindi mo na kinakailangan written na kung ano. Kasi galing na rito. That is the best obedience. Eh tayo naman mga kapatid, hindi porke nandiyan si pastor, sipag natin, nandiyan si pastor eh. Ganun yung mga staff ko nung araw sa Abesco eh. No? Pag pumapasok pa mo ko, bigla. Maririnig, yung mga dyaryo, biglang liligpitan eh. Ganon. But there should be obedience from the heart. A reckoning that we have been freed from sin. And a reckoning too that we should be intentional in serving Him because we have obeyed from the heart. Totoo ito at nakita ito sa Thessalonian church. And I pray we should be like the Thessalonian church. Why? Ang sabi ni Paul sa kanila, ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost. And when you did all this, ye were ensamples to all that believe. And not just in Thessalonica. The whole of Macedonia and even Achaia knew of your example. And from you sounded out the word of the Lord. Abay, wala na text nung araw. But they sounded out. Wala pa namang radyo nung araw, but they sounded out. Okay? From you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad. So that, ang sabi ni Paul, hindi na ako kailangan magsalita. Hindi ko na kayo kailangan utusan. Ayan, nakita niyo ba yan? We need not speak anything. Hindi na ako kinakailangan magdetalye ang dapat gawin ninyo. Tama ba? Because you have obeyed from the heart. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Naging intentional yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. And they waited. And they waited patiently for His Son from heaven. Mga kapatid, ito bang mensahe natin ito? Ito ba'y suntok sa buwan? No, I don't think so. This is the first way to be a blessing. And I'm not done yet. Gugugol na natin ang buong linggong ito para pag-usapan to. So that we may know the way to be a blessing. But even now, we can come to the Lord and say, Lord, make me a blessing. Out of my life, may Jesus shine. Make me a blessing. I have the Spirit. I have your nourishment. There is no reason why I cannot be. Make that be our prayer tonight. Let's stand. Heavenly Father, thank you, dear God, for this word of truth. Napakagandang pag-usapan, Panginoon. And every one of us need to know, kailangan namin magkaroon ng kaalaman, karunungan, kaunawaan. We're blessed
definitely we should be a blessing. And Lord, because of this message, we can know the way to be a blessing. But we need to be determined. We need to reckon ourselves to be dead unto sin. Let us, before you, dear God, have this reckoning today. As every head is bowed, every eye is closed. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. And the Bible says, he that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.